for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Good day, magandang araw po sa ating lahat and welcome po sa ating Tuesday version po ng ating FBK. And I'd just like to welcome everyone po. No? In today's passage po, we will be reading one of the most famous epistle na sinulat po ni Paul. Matatagpuan po natin sa Book of Philippians, chapter 4, verse 10 to 13. So we are familiar with this passage po. No? Let me read it po sa NIV po. No? Basahin po natin. Verse 10. I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances is. Verse 12. I know what it is need to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situations, whether we're fed or hungry, whether living in plenty or in want. In verse 13, I can do all things, all this through Him who gives me strength. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. So in this passage po, no, we know that Paul, he's not in a very good situation po. Siya po ay nasa kulungan this time around, no. And this on verse 10 po, ang sinasabi po ni Paul dito is, I think he's showing some gratitude. Nagpapasalamat siya to this church in Philippians, no, how he is grateful na salamat dun sa tulong nyo. Ngayon, alam ko gusto nyo ulit tumulong, no. You have renewed your concern, no. Parang gusto nyo ulit tumulong sa akin. Kaya lang parang medyo mahirap pa sa oras na ito, no. Before they help Paul, no, to Aphrodite, no. They help Paul, no, financially and spiritually, and they're showing support to Paul, no, kasi Paul hindi natin alam kung hindi po niya alam kung ano na pong mangyayari sa kanya, and Paul is just showing like salamat dun sa yung tinulong nyo, hindi ko rin makakalimutan, and hindi talaga makakalimutan yun because that assistant, that help that pinrovide ng church ng Philippi that time, no, it was written in the book, no. Grabe, no, kung yung mga church sa Philippi noong time na yun, wala silang idea kung gaano kalaking bagay yung ginawa nila. Na yung ginawa nila yun is masusulat sa Bible at babasahin ng ibang generation ng mga Christian para mag-set sila ng example. And yung action na yun, that will be like remember forever, no. And Paul is showing that gratitude to them, no. Nagpapasalamat siya dahil talagang malaking bagay yung tinulong ng church na yun, no. And then in verse 11 and 12, no, ang sabi dito is I am not saying this because I am in need, no. Kumbaga sabi ni Paul, hindi naman sa nangangailangan ako ng tulong, for I have learned to be content, no. Natutunan ni Paul yung pagiging kontento whatever is the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. Alam ni Paul kung naranasan ni Paul yung feelings ng merong pera, tapos naranasan din niya yung feeling ng walang pera. Ayan, nangyayari kay Paul niya sa kulungan, di ba? Parehas niya nang na-encounter yun, no? So, kasi kung tatanungin tayo, no? Siyempre natanong ka na nito before, no? Anong gusto niyo? Gusto niyo maging mayaman o gusto niyo maging mahirap, no? Siyempre, sasagot natin, gusto nating maging mayaman. Kahit ako, di ba? Gusto natin, hindi naman sa mayaman, gusto mo lang yung meron kang pera, no? Yung gusto mo yung hindi ka kinakapos, no? Pero nasagot na ba natin yan ng ganito? Gusto ko lang pong maging kontento, no? Just like how Paul is telling this to this church, no? Salamat dun sa tulong nyo. Alam kong gusto nyo pang tumulong sa akin, pero by this time, no, natutunan ko na kung paano maging kontento, no. That is
ito yung minsan yung passage na to kasi yung Philippians 4:13. Minsan na out of context to, no? Which is really good talaga. No? I can do all things through Christ who strengthens me. Pero ano ba talaga yung tinutukoy doon? Paul is talking about being content in life, no? And he's making it clear na oo, magandang may pera. Oo, sino ba naman may pero right now, sino ba namang tatanggi sa tulong na gusto niyo ibigay sa akin? Pero right now, I learn how to be content, no? So, it doesn't matter what is the situation is. Paul is telling this church na tulungan niyo man ako o hindi, thank you sa tutulungan niyo ako, pero I can still thrive through verse 30 na sabi po dito, no? I can do all things, I can do these things through Christ who gives me strength, no? And this passage po, no, yung I can do things through Christ who give me strength, no? It doesn't matter if you're rich or poor, no? You can thrive serving God, being a Christian, believing in God, no? Mahirap ka man o mayaman, no? Through Christ who gives us strength, no? And this is really a passage about being a content, no? Dito po sa mundong ginagalawan natin, no? So meron pong tatlo po itong tinuturo sa atin. Una nga is yung we should support each other as the body of Christ, no? I'm not just talking financially, no? We can show our support by just if we saw someone who is if we saw in our church that nakikita natin mayroong pinagdadaanan, we can talk to them, we can pray for them, we can help them, no? Or kung kailangan talaga financially, no, we can provide for them, no? If we have extra, no? And we should support each other as the body of Christ. Pangalawa pong tinuturo dito is we should be content, no? Yung wag tayo yung pag-content kasi yung laging nagde-desire, no? Hindi nakukontento, no? Ako nung migrate na po kami dito, yan po yung binabantayan ko sa sarili ko, no? Yung kailan mo malalaman kung enough is enough, di ba? Kasi nga merong needs, merong mga wants, no? Ang priority natin is yung mga needs natin, di ba? Mga pagkain, tubig, rent, shelter, pagbayad mo na rent, pagbayad mo na. Pero minsan may mga gusto ko pang ibang ibilin, no? May mga wants ka pa sa buhay mo na gusto mong bilhin, no? Which is hindi naman priority, no? Kasi nga pag napunta ka doon sa ganung mindset na gusto mo pa ng mas marami pa, no? Ng more, yun na po yun. We are not being content in our life. We are not being content the way ng Panginoon ay binigay sa atin yung kung anong meron tayo ngayon, no? And the pangatlo is we should rely on God on everything, no? I mean everything. It's not just financially, no? Not just physically, not just everyday's guidance from God, no? We should rely on God on everything because He's the one who's gonna give us strength, no? Paul this time, no, he don't know what's gonna happen to him. Kung si Caesar biglang the next day decide na pugutan siya ng ulo, hindi po yun ni Paul alam, no? Ang alam niya sa ngayon, ito, I'm content, no? Kahit sa kulungan ako, I will still thrive serving the Lord. I will still write these letters to mga church, no, to give them support, no. I don't care kung ano mangyayari sa akin bukas, no. Andito lang ako because I know God will give me strength, no. So this passage is teaches a lot of things, no, hindi lang sa pagiging pagtulong sa kapwa, pagiging kontento, pag-rely sa Panginoon, pagbigay ng faith sa Panginoon at trust, no, sa araw-araw, no. And aminin ko, no, money, ang pera, marami talaga po yung pwedeng, hindi lahat pwede niya isolve, pero pag marami kang pera, mas magaan ang buhay, di ba? Minsan pag merong mainit ang ulo, di ba? Bakit mainit ulo niyan, no? Kasi walang pera, siguro may mga hindi nababayaran, no? Totoo po yun, no? Talagang mas madali kung may pera ka, hindi ka magugutom. Kung may pera ka, hindi ka mauuli sa mga bills mo. Kung may pera ka, pwede mo mabili yung mga bagay na kailangan mo sa buhay, no? But what
is what this Paul is trying to say, okay lang naman yun, no? Hindi mo sinasabi ni Paul na wag ka maghirap sa buhay mo o yung magtiyaga ka para kumita ng konti. Hindi naman sinasabi ni Paul yun. Ang gusto lang niya is wag ka papasok doon sa point na mas magbibigay ka ng oras sa pagtatrabaho, sa pag-earn ng pera, no? Kasi hindi ka kontento sa buhay mo. Kailangan kong magtrabaho kasi meron pa akong gustong mabili o ma-achieve sa buhay, no? Yun yung iniiwasan ni Paul na mangyari. Hindi lang dun sa mga church nung time na yun sa Philippi, kundi sa atin ngayon na nabubuhay sa panahon na to, no? Kasi pag ganun yung naging mindset natin, hindi tayo kontento, di ba? Gusto natin ng mas marami, maglalaan tayo ng oras at pera doon po sa mga bagay na yun. At hindi tayo maglalaan ng tiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po. Tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, we love you, we praise you, we thank you for your goodness and grace, we thank you for your provisions, we thank you for your love, we thank you for your mercy. Salamat Panginoon sa pag-remind sa amin that this passage, Lord God, about relying on you for strength, Lord God, is about being content in life, Lord God. May we learn how to support each other, may we be content, and may we put our faith and trust in you in everything, Lord God. Salamat po Panginoon, pagpalain niyo po bawat isa na nakapakinig. Be with us, Lord God, this whole week, Lord God. We praise you in Christ's name we pray. Amen. Maraming salamat po and happy Tuesday po for everyone.